Ang pamumulikat sa gabi na nararanasan ng kalahati sa mga senior citizen na may edad 60 pataas ay hindi dapat basta-basta binabaliwala. Maaari itong maging dahilan para habang buhay na kayong maging pilay. Hayaan ninyong ikwento ko muna ang nangyari kay Mang Ben, isang 72 taong gulang na pasyente na pumasok sa aking klinika ilang araw na ang nakalipas. Kilala siya sa kanilang lugar sa pagiging mahilig umakyat ng bundok. Sa katunayan, 3 beses sa isang linggo kung umakyat siya sa bundok sa kanilang lugar, patunay ng kanyang kalakasan. Ngunit nang pumasok siya sa aking klinika, para siyang puyat na puyat, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at walang lakas ang kanyang paglakad. Nang tanungin ko kung ano ang kanyang nararamdaman, bumuntong hininga siya at sinabing, "Doktor, takot na po akong dumating ang gabi." Lumalabas na. Sa nakalipas na 2 buwan halos gabi-gabi ay pinupulikat si Mang Ben kaya't palagi siyang nagigising sa kalagitnaan ng tulog. Mga kaibigan, sa tingin nyo ba ay kwento lang ito ni Mang Ben? Hindi po. Marahil marami sa inyo na nanonood ngayon ang tumatango rin bilang pagsang-ayon. Ayon sa mga datos, halos kalahati ng mga senior citizens sa ating bansa na may edad 60 pataas ay nakararanas ng paninigas ng binti sa gabi o ang tinatawag na nocturnal leg cramps. Ibig sabihin, isa sa bawat 2 senior citizen ay dumaranas ng ganitong paghihirap, ngunit may mas malaking problema. Karamihan sa mga nakatatanda tulad ni Mang Ben ay iniisip na ito'y karaniwang sakit lang ng pagtanda o kaya'y kakulangan sa nutrisyon kaya't ito'y kanilang binabalewala. Subalit bilang isang doktor, masasabi kong humigit kumulang 20% sa mga kasong ito ay maaaring senyales ng isang mapanganib na sakit sa ugat vascular disease na nangangailangan ng agarang lunas. Nang personal kong sinuri at hinawakan ng mga binti ni Mang Ben, labis akong nagulat. Ang kanyang nararanasan ay hindi simpleng paninigas lamang ng kalamnan. Kung pinabayaan pa niya ito ng ilang araw si Mang Ben, ay hindi na sana makakaakyat ng bundok at maaaring habang buhay na siyang pilay. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang namuong dugo, blood clot sa ugat, ay maaaring pumunta sa puso o baga na magdudulot ng isang sitwasyong lubhang mapanganib sa kanyang buhay. Ang sintomas na inakala niyang simpleng pulikat lang ay huling hudyat na pala ng kanyang katawan na humihingi ng tulong. Kumusta naman ang mga binti ninyo ngayon? Kayo ba ay tinitiis na lang ang sakit nilalagyan ng kung ano-anong pamahid at pilit na natutulog kahit masakit dahil sa hindi inaasahang bisita tuwing gabi? Kaya naman inihanda ko ang episode na ito para sa inyo. Sa video na ito, malinaw kong ilalahad kung ano ang tunay na sanhi ng walang tigil na sakit na nagpahirap kay Mang Ben tuwing gabi. At ito ang pinakamahalaga, ituturo ko kung paano makikilala ng isang karaniwang tao ang pagkakaiba ng simpleng pulikat sa isang mapanganib na sakit sa ugat na nangangailangan ng agarang pagpunta sa emergency room. Sa huli, ibabahagi ko ang isang milagrosong first aid na kayang magpatigil ng sakit sa loob lamang ng 3 segundo sa halip na sumigaw at masahiin ang binti. Isasama ko na rin ang mga paraan sa pang-araw-araw na pamumuhay upang maiwasan ang muling pamumulikat. Pagtapos ng video na ito, hindi nyo na kailangang katakutan pa ang gabi. Tutulungan ko kayo para simula ngayong gabi, makakatulog na kayo ng mahimbing na nakaunat ang inyong mga binti. Kung interesado kayo sa aking kwento at nais ninyong magkaroon ng mahimbing na tulog ngayong gabi, pindutin nyo na po ang like button. At kung maaari po mag-iwan kayo ng komento ng salitang aabangan ko at sisikapin kong suklian ito ng mas makabuluhang impormasyon. Sige, simulan na nating alamin ang hiwaga sa kung ano nga ba ang nangyari sa mga binti ni Mang Ben. May isang bagay na hindi ninyo dapat gawin kapag pinupulikat ang inyong mga binti. Ito ay ang basta-basta na lang iisiping kulang kayo sa magnesium kaya't bibili agad ng supplement at ang pagmamasahe ng buong puwersa sa naninigas at masakit na binti. Ito mismo ang ginagawa ng 72 taong gulang na si Mang Ben. Narinig lang niya sa isang health program sa telebisyon na maganda ang magnesium kaya 3 klase pa ng magnesium supplement ang iniinom niya araw-araw.
At kapag pinupulikat siya sa gabi sa sobrang sakit, ay ginigising pa niya ang kanyang asawa para ipamasahe ng buong lakas ang kanyang binti. Pero magugulat kayo, nang suriin ko ang kanyang dugo, normal na normal ang level ng magnesium sa katawan ni Mang Ben. Sa katunayan, dahil sa sobrang pag-inom ng supplements, nagkaroon pa siya ng problema sa tiyan at madalas na bloated ang pakiramdam. Ano ang ibig sabihin nito? Ang katotohanan ay karamihan sa mga kaso ng nocturnal leg cramps ay hindi dahil sa kakulangan ng nutrisyon, kundi dahil sa sira o malfunction ng ating nerve sensors. Para maintindihan, ito isipin ninyo ang isang sasakyan. Ang ating mga kalamnan sa binti ay may dalawang mahalagang sensor. Ang isa ay parang gas pedal silinyador na nagpapatigas contract sa kalamnan para gumamit ng lakas. Ang isa naman ay parang preno brake na nagre-relax-relax sa kalamnan para makapagpahinga. Noong bata pa tayo, maganda ang pagtutugma ng gas pedal at preno na ito. Pero habang tumatanda at napapagod ang kalamnan, nagsisimulang masira ang preno sensor. Kahit na natutulog ka at dapat ay nagpapahinga ang kalamnan kaya't inapakan mo ang preno ang katawan mo ay kusa pa ring umaapak sa gas pedal. Isipin din ninyo ang posisyon ng inyong mga paa habang natutulog. Kadalasan, ang dulo ng ating mga paa ay nakaturo pababa dahil sa bigat ng kumot. Ang posisyong ito na parang sa isang balerina na nakatayo sa dulo ng kanyang mga daliri ay tinatawag sa technical term na plantar flexion. Sa posisyong ito, ang kalamnan sa likod ng binti calf muscle ay nasa pinakamaikling estado nito. Dahil maikli na at banat na ang kalamnan, biglang magpapadala ng signal ng contraction ang sirang nerve sensor, kaya hindi na ito makakayanan ng kalamnan at titigas ito na parang bato. Ito ang tunay na siyentipikong dahilan kung bakit tayo pinupulikat sa gabi. Kaya naman hindi ito masosolusyonan sa pag-inom lang ng magnesium. Ngunit kailangan kong magbigay ng isang napakahalagang babala. Sa kaso ni Mang Ben, buti na lang at simpleng problema lang ito sa nerve sensor. Pero kung ang inyong sintomas ay katulad ng mga sumusunod, ito ay isang emergency at hindi simpleng pulikat. Tatlong bagay ito na hindi dapat ipagkamali sa simpleng pulikat, kaya tandaan ninyong mabuti. Una ay ang deep vein thrombosis defecte. Medyo mahirap pakinggan ang pangalan pero sa madaling salita, ito ay ang pagbabara ng namuong dugo sa malalalim na ugat ng binti. Ang pinakatiyak na paraan para malaman ito ay ikumpara ang inyong dalawang binti. Kung simpleng pulikat lang dapat ay magkasing laki ang inyong mga binti. Pero kung ang isang binti lang ang namamaga o namumula ang kulay ng balat o kapag hinawakan ay mainit na parang hot compress, 100% itong problema sa ugat. Sa ganitong sitwasyon, huwag basta-basta masahin ang binti dahil ang namuong dugo ay maaaring matanggal pumunta sa puso o baga at maging sanhi ng kamatayan. Isa itong napakadelikadong gawain. Ikalawa ay ang peripheral artery disease, PAD. Kabaligtaran ito ng DVT. Ito ay ang paninikip ng ugat kaya hindi makadaloy ng maayos ang dugo. Sa kasong ito, hindi namamaga ang binti. Sa halip, ito ay nanlalamig at namumutla. Subukang diinan ng daliri ang gitna ng ibabaw ng inyong paa. Sa isang malusog na tao, dapat ay mararamdaman mo ang pulso na tumitibok. Pero kung mayroon kang sakit na ito, mahina ang pulso o hindi mo na ito mararamdaman. Kung sumasakit ng matindi ang iyong binti na parang sasabog kapag naglalakad ka, ng kaunti at nawawala kapag nagpapahinga ka, kailangan mong magpa-vascular ultrasound kaagad. Kung ito ay pababayaan, maaaring mamatay ang tissue sa iyong binti at kailanganin itong putulin. Isang nakakatakot na sakit. Ang huling-huli ay ang restless leg syndrome, RLS. Ito ay hindi gaanong masakit kundi isang hindi komportableng pakiramdam. Ayon sa paglalarawan ng mga nakatatanda, para daw may gumagapang na mga insekto sa kanilang binti o parang may dumadaloy na kuryente. At kapag hindi ka gumagalaw, sobrang hindi komportable. Pero kapag iginalaw mo ang iyong binti, parang himalang, nawawala ang pakiramdam.
Ito ay problema sa isang neurotransmitter sa utak na tinatawag na dopamine, kaya't ibang-iba ang gamutan nito at hindi para sa pulikat. Noong unang beses na dumating sa akin si Mang Ben, itong tatlong bagay na ito ang una kong sinuri. Mabuti na lang walang pamamaga sa binti ni Mang Ben at malakas ang tibok ng pulso sa kanyang paa. Doon lang ako nakahinga ng maluwag at sinabi ko sa kanya, Mang Ben, hindi po ito malubhang sakit pero hindi rin po ito gagaling sa pag-inom lang ng magnesium. Subukan niyo po itong paraan na ituturo ko, 3 segundo lang ang kailangan ninyo. Kung wala rin kayo ng mga mapanganib na senyales na nabanggit ko, siguradong epektibo rin sa inyo ang 3-second solution na ituturo ko. Ang nakakakilabot na sakit na dumarating gabi-gabi, ang milagrosong paraan para matanggal ito agad gamit lang ang sarili ninyong mga kamay at walang gamot ay ilalahad ko sa susunod na bahagi. I-share nyo na po ang video na ito sa inyong family group chat. Mainam na ipaalam sa inyong mga magulang na suriin kung namamaga ba ang isa nilang binti ngayong gabi. Ang maliit ninyong pag-aalala ay maaaring makapagligtas ng buhay ng inyong pamilya. Ngayon, napakahalaga ng mga susunod kong sasabihin. Ito ang paraan para makatakas sa impyerno ng sakit sa loob lamang ng 3 segundo kapag bigla kayong pinulikat habang natutulog ngayong gabi. Nung itinuro ko ito kay Mang Ben sa klinika nung una, ay nag-aalinlangan pa siya at sinabing, "Naku Dok, talaga bang epektibo yan?" Pero pagkatapos niyang subukan ito, nung gabing iyon, tinawagan niya ako kinaumagahan. "Dok, totoo nga, parang mahika dahan-dahang nawala ang sakit," sabi niya. Kaya't kayo rin buksan ninyong mabuti ang inyong mga mata at mag-focus. Ang unang-una ninyong dapat tandaan ay huwag itong masahihin. Kapag pinupulikat tayo likas sa atin na hawakan at masahiin ang masakit na bahagi, ngunit kapag pilit mong pinipiga ang kalamnan na tumigas na parang bato, maaaring mapunit ang muscle fibers at mas tatagal pa ang sakit. Sa halip na lakas, gamitin natin ang prinsipyo ng ating nervous system. Ang unang paraan ay ang reciprocal inhibition. Mahirap pakinggan ang pangalan pero ang prinsipyo nito ay parang sisaw. Ang mga kalamnan sa ating binti ay magkapares, ang kalamnan sa harap shin muscle at ang kalamnan sa likod calf muscle. Dinisenyo ng ating utak na kapag ang kalamnan sa harap ay gumagamit ng lakas, automatikong nagre-relax ang kalamnan sa likod. Gagamitin natin ito. Kapag pinulikat at nanigas na ang likod ng inyong binti, umupo at hilahin ang mga daliri ng inyong paa papunta sa direksyon ng inyong ilong. Hawakan ang inyong mga daliri at iunat ito ng husto papunta sa inyong katawan. Sa paggawa nito, mapipilitang gumamit ng lakas ang kalamnan sa harap ng inyong binti. Dahil dito iisipin ng utak, "Teka, kailangang gamitin ang lakas sa harap. Kailangan kong i-relax ang likod at sa pilitan niyang i-off ang switch ng kalamnan sa likod ng binti." Hindi ito tungkol sa kagustuhan o pagsisikap. Ito ay isang pisyolohikal na batas ng ating katawan kaya't 100% epektibo ito sa lahat. Paano naman kung malaki ang tiyan at hindi maabot ang paa? Pwede kayong gumamit ng tuwalya, ilagay sa ilalim ng inyong paa at hilahin o kaya naman ay itukod ang inyong paa sa pader at itulak. Ang pinakaimportante ay ibaluktot ang itaas ng paa papunta sa katawan para magamit ang lakas ng kalamnan sa harap ng binti. Tandaan ninyo yan. Ang ikalawang paraan ay ang pagpindot sa philtrum. Ito ay isang emergency button na gagamitin kapag sobrang sakit na at hindi ka na makagalaw o wala ka ng lakas ng isip para hilahin ang iyong paa. Ito ay ang uka sa pagitan ng ilong at itaas na labi. Kapag pinulikat, pisilin o diinan ng napakatigas ang bahaging ito gamit ang iyong hinlalaki at hintuturo. Iniisip nyo ba kung ito ay isang uri ng folk remedy? Hindi po. Ito ay may siyentipikong basehan ayon sa brain science. Ang ating utak ay may tendensyang mag-focus sa isang malakas na pakiramdam sa isang pagkakataon. Tinatawag itong gate control theory. Ang philtrum ay isa sa mga bahagi ng ating katawan na napakasensitibo. Kapag diniinan mo ito ng malakas, ituturing ng utak ang stimulus sa philtrum bilang mas malaki at mas bagong signal kaysa sa sakit sa binti. Ito ay katulad ng pakikinig sa mas malakas na anunsyo para matakpan ang ingay ng sirena.
Sa katunayan, sa traditional Chinese medicine, ito ay tinatawag na shui go point, isang mahalagang pressure point na ginagamit para gisingin ang isang taong hinimatay sa mga emergency situation. Ang simpleng pagpisil dito ay may epekto na pansamantalang harangan ng utak ang pain circuit sa binti na nagpapatigil sa paninigas ng kalamnan. Pagkatapos matutunan ni Mang Ben ang dalawang paraang ito, hindi na raw siya natatakot kapag gabi. Dati kapag pinupulikat siya, inaabot siya ng 10 hanggang 20 minuto na namimilipit sa sakit. Ngayon, kapag nararamdaman niyang malapit na siyang pulikatin, pinipindot niya lang ang kanyang philtrum at hinihila ang dulo ng kanyang paa papunta sa katawan at sa loob ng 3 segundo, tapos na ang problema. Hindi na rin daw niya kailangang gisingin ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa siya. Kayo rin maghanda na ng isang tuwalya sa tabi ng inyong kama ngayong gabi. At kung sakaling pulikatin kayo, huwag magpanik. Hilahin ninyo ang dulo ng inyong paa at pindutin ang inyong philtrum. Kapag naramdaman ninyong kaya ninyong kontrolin ang sarili ninyong katawan, hindi na magiging katatakutan ng sakit. Ngunit tandaan ninyo, ito ay parang fire extinguisher na ginagamit kapag may sunog na. Mas mahalaga na maiwasan ang sunog sa simula pa lang. Ang routine para maiwasan ng tuluyan ng pamumulikat ay ituturo ko sa susunod na bahagi. Ito rin ang sikreto kung bakit naging malakas ang mga binti ni Mang Ben kahit itinigil na niya ang 3 klase ng magnesium na iniinom niya. I-share nyo na po agad ang video na to sa inyong mga kaibigan. Sabihin nyo lang sa kanila na kapag pinulikat, huwag masahiin, hilahin ang dulo ng paa, siguradong habang buhay kayong pasasalamatan ng kaibigan ninyo. Ngayong alam na natin kung paano apulahin ang apoy, kailangan na nating alamin kung paano ito maiiwasan sa simula pa lang. Pagkatapos naming magkita, itinigil ni Mang Ben ang 3 klase ng magnesium supplement na iniinom niya. Sa halip, sinunod niya ang lifestyle changes na inireseta ko at ang kanyang pamumulikat ay nabawasan ng husto halos 1 beses na lang sa 1 buwan kung mangyari man. Ang mga paraang ginawa ni Mang Ben ay hindi magastos at kayang-kaya gawin ng lahat sa kani-kanilang bahay. Ang unang sikreto ay matatagpuan sa hapagkainan. Marami ang agad na naghahanap ng magnesium kapag pinupulikat, pero ang tunay na bida sa pagpapatibay ng ating nerves ay iba. Ito ay ang vitamin B complex. Partikular na ang vitamin B1 at B12 na siyang pangunahing sangkap na nagpoprotekta sa nerve cell membrane at tumutulong sa tamang pagpapadala ng nerve signals. Kapag kulang ito, para kang may kable ng kuryente na nabalatan ng goma, nagiging sensitibo ang nerves at nagpapadala ng maling signal. Kaya't pinayuhan ko si Mang Ben na uminom ng 1 klase lang ng vitamin B complex supplement at sa pagkain sinabi kong kumain siya ng mga pagkaing mayaman sa taurine. Ang taurine ay parang pampalakas na tumutulong para hindi mapagod ang ating kalamnan at ito ay karaniwang ginagawa sa ating atay. Ngunit habang tumatanda, humihina ang function ng atay kaya't bumababa ang produksyon ng taurine na nagiging sanhi ng mabilis na pagkapagod ng kalamnan at pamumulikat. Ang taurine ay sagana sa mga pagkaing dagat tulad ng pusit, alimango at mga shellfish tulad ng tulya at tahong. Hindi kailangan ng mamahaling gamot. Ang pagkain ng sinabawang pusit o tinolang tulya 2 o 3 beses sa 1 linggo ang pinakamainam para sa kalusugan ng inyong mga binti. Ang ikalawang sikreto ay ang pagbabago sa inyong silid tulugan. Nang bisitahin ko ang bahay ni Mang Ben, napansin kong gumagamit siya ng napakabigat na kumot dahil malamig daw. Ito pala ang salarin na nagdudulot ng pulikat. Kapag mabigat ang kumot na dumadagan sa iyong mga paa buong gabi, ang iyong bukong-bukong ankle ay naitutulak pababa na nagiging sanhi ng pananatiling tensyonado ng iyong mga kalamnan sa likod ng binti. Kaya't sinabi ko sa kanya na palitan agad ito ng mas magaan na kumot at isa pang mahalagang tip kapag natutulog maglagay ng unan o cushion sa ilalim ng inyong mga bukong-bukong. Kapag ang inyong mga paa ay bahagyang mas mataas kaysa sa inyong puso, ang dugong naipon sa binti sa buong maghapon ay mas madaling babalik sa puso na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo.
Kasabay nito, pinipigilan din ito ang natural na pag-unat ng iyong bukong-bukong pababa na nagbibigay daan sa iyong mga kalamnan na mag-relax at magpahinga ng komportable. Ngayon, ibuod natin ito sa isang daily routine. Ito ang pamatay pulikat daily routine ni Mang Ben. Paggising sa umaga bago bumaba sa kama, mag-inat habang hinihila ang dulo ng iyong mga paa papunta sa katawan. Gawin ito ng 10 beses. Ginagawa nito na magising ang nanigas na kalamnan sa buong gabi. Sa tanghalian, kumain ng masarap na ulam na may pusit o shellfish at pagkatapos kumain, maglakad-lakad sa labas para masikatan ng araw at makagawa ng vitamin D. Sa gabi isang oras bago matulog, ibabad ang mga paa sa maligamgam na tubig sa loob ng 50 minuto. Ang tamang temperatura ay mga 40 degrees Celsius. Huwag masyadong mainit dahil baka mabigla ang iyong kalamnan. At sa pagtulog, huwag kalimutan ang magaan na kumot at ang unan sa ilalim ng bukong-bukong. Gawin ninyo ito sa loob ng 2 linggo at mararamdaman ninyo ang pagbabago sa inyong mga binti. Ngayon, sasagutin ko ang ilang mga madalas na tanong sa aking klinika. Unang tanong, Doc, umiinom po ako ng gamot para sa high cholesterol. Pwede po bang ito ang dahilan ng pamumulikat ko? Opo, tama po. Napakagandang tanong. Ang mga gamot para sa high cholesterol tulad ng statins at mga gamot sa high blood pressure na may diuretics ay maaaring makaapekto sa kalamnan. Ang statins ay maaaring maging sanhi ng instability sa muscle cell membrane at ang diuretics naman ay naglalabas ng electrolytes sa katawan sa pamamagitan ng ihi na maaaring magdulot ng pulikat. Kung nagsimula ang madalas na pamumulikat mula nang uminom kayo ng gamot, huwag basta-basta itigil ang pag-inom nito. Makipag-usap sa inyong doktor para mapalitan ang uri ng inyong gamot. Ikalawang tanong, bakit po hindi epektibo ang magnesium sa akin? Hindi sa hindi epektibo ang magnesium. Malamang ay mali lang ang tinatarget ninyo. Tulad ng nabanggit ko kanina, mas madalas na nerve fatigue ang dahilan kaysa sa kakulangan sa nutrisyon. Isa pa, mababa ang absorption rate ng magnesium, kaya kung marami ang iinumin, magtatae lang kayo at ilalabas din ito ng katawan. Kaya sa halip na basta-basta dagdagan ang dosis, mas epektibo kung sasabayan ito ng nerve vitamin na vitamin B. Medyo naliwanagan na po ba kayo? Ang kalusugan ay hindi isang malaking bagay. Ang maliliit na gawin na ibinahagi ko ngayon kapag pinagsama-sama ang siyang magiging matibay na panangga para sa inyong katawan. Si Mang Ben din, noong una ay nag-aalinlangan pero ngayon ay sinasabi niya sa akin, sana pala Doc, dati ko pa pinalitan ang kumot ko at kumain ng sinabawang pusit. Kung handa na kayong gawin ito, ngayon din mag-comment po ng numerong 1 sa ibaba. Ipakita ninyo ang inyong determinasyon na matulog ng mahimbing ng walang pulikat. Habang nakikita ninyo ang mga numero na iniwan ng iba, makakakuha kayo ng lakas ng loob dahil malalaman ninyong hindi lang kayo ang nagsisikap. Ngayon, marami tayong napag-usapan. Para sa mga maaaring nakalimot dahil sa haba ng ating usapan, ibuod ko ang 3 pinakamahalagang bagay na dapat ninyong tandaan ngayon. Kung tatandaan ninyo itong 3, siguradong magbabago ang kalusugan ng inyong mga binti. Una, siguraduhing alamin kung ang pamumulikat ng inyong binti ay simpleng muscle cramp lang o isang S o S signal mula sa inyong mga ugat. Kung ang isang binti lang ang namamaga at mainit o kabaligtaran, malamig at hindi makapa ang pulso, hindi iyan simpleng pulikat. Sa ganitong kaso, huwag mag-atubili at pumunta agad sa ospital para magpa-check ng inyong mga ugat. Ikalawa, kapag pinulikat sa gabi, huwag sumigaw at masahiin. Gamitin ang reciprocal inhibition sa pamamagitan ng paghila ng inyong mga daliri papunta sa ilong para magamit ang lakas ng kalamnan sa harap ng binti at ang pagpindot ng mariin sa philtrum para malinlang ang utak. Sa 2 paraang ito, makakatakas kayo sa impyerno ng sakit sa loob ng 3 segundo. Ikatlo, sa halip na mamahaling magnesium, unahin ang vitamin B at taurine na nagpoprotekta sa nerves. At simula ngayong gabi, alisin ang mabigat na kumot at maglagay ng unan sa ilalim ng inyong mga bukong-bukong. Ang maliit na gawin na ito ang magbabantay sa inyong gabi. Kamakailan lang muli kong nakita si Mang Ben sa klinika. Pagpasok niya,
Wala na ang pagod at madilim na ekspresyon sa kanyang muka na nakita ko nung una kaming magkita. Sa halip, masigla na ang kanyang itsura. Ipinagmalaki niyang ipinakita sa akin ang isang litrato sa kanyang smartphone, isang litratong kuha sa tuktok ng bundok sa kanilang lugar. Nakangiti siyang nagsabi, "Dok, salamat po sa inyo. Nakakatulog na po ako ng maayos na nakaunat ang mga binti." Sabi ng misis ko ngayon daw ay parang nabuhayan na rin siya. Nang marinig ko yun, naisip ko na bilang isang doktor, wala nang mas hihigit pang gantimpala kaysa roon. Ang makatulog ng mahimbing sa gabi ang gumising ng maganda ang pakiramdam sa umaga, ang mga ordinaryong bagay na ito ay ang pinakamalaking biyaya. Mga kaibigan, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa isang malaking desisyon. Tulad ng sinabi ko ngayon, ang pagkain ng isang mangkok ng sinabawang pusit, ang pagbabad ng paa ng 15 minuto bago matulog, ang mga simpleng gawin na ito kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng himala. Kung mayroon man sa inyo ngayon na lihim na nagdurusa dahil sa sakit sa binti, huwag po kayong susuko. Tulad ng nagawa ni Mang Ben, siguradong magagawa ninyo rin. Naway magkaroon kayo ng payapang panaginip ngayong gabi na walang pag-aalala sa pulikat. Kung ang video na ito ay nakatulong kahit kaunti sa inyong malusog na pagtulog, mangyaring pindutin ang subscribe at notification button. Ang isang click ninyo ay malaking tulong para makagawa pa ako ng mas magagandang video. Ako po ay magbabalik sa susunod na pagkakataon na may dalang mainit at makabuluhang kwento na magpapagaling sa inyong katawan at isipan. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Nathan Gutierrez para sa Alaga sa Katawan.